Malaki ang papel na ginampanan ng Department of Labor and Employment para matulungang makabango ng ating mga kababayan, lalo't higit yung mga nasa non-formal sector na nawala ng trabaho bunsod ng pandemyang COVID-19. Marami rin ang ibinigay ng mga ayuda ng kagawarang ito para sa ating mga kababayan. Sila rin ay tumutulong para protektahan ang ating mga empleyado, maging ito ay nasa formal o non-formal na sektor ng ating lipunan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang mahalagang mga ginagampanan o importansya ng kanilang tanggapan sa ating pong taong bayan. Ako po si Romeo Matac Jr., ang inyong Provincial Information Officer. Welcome sa ating kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque, kung saan ay kinakapanayan po natin ang iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Ngayong araw ay makakapiling natin ang kinatawan ng Department of Labor and Employment o DOLE o ang Regional Director mismo ng DOLE, si Attorney Joffre Suyaw. Magandang araw po, RD, at welcome po sa ating kapihan. Magandang araw, Sir Romeo, at magandang araw din sa ating mga tagapakinig. Kumusta po muna kayo, RD? Mabuti po, maganda ang araw natin dahil maganda naman ang takbo ng ating mga programa sa Department of Labor and Employment at marami po nang naaabot ng ating tulong ng ating ahensya. Baka gusto niyo po munang bumati sa lahat po ng sa lahat po ng ating mga kasama sa gobyerno, lalo't higit po yung inyo pong mga kasama diyan sa regional office. Of course, binabati ko unang-una sa lahat ang aking mga kasamahan sa Department of Labor and Employment dito sa Mimaropa, dito sa nandito sa aming mga opisina sa Mindoro Oriental, sa Mindoro Occidental, sa Romblon, sa Palawan, at of course dyan sa inyo sa Marinduque. Magandang umaga po sa ating lahat at of course sa aking mga kasamahan sa gobyerno na nakikinig ngayon or nanonood, at of course lalong-lalo na sa ating mga employers at mga workers, no? Mga manggagawa ng mga partners ng Department of Labor and Employment. Yan, binabati rin po natin ang ating mga kasama dyan sa DOLE po, dito po sa ating probinsya, sina Sir Moreno, dyan po sa DOLE Marinduque. RD, basically ang tanggapan po ng regional office ng DOLE ay dito sa ating rehiyon ay saan po matatagpuan? Ang regional office po natin ay nandito po sa Halapan, Oriental Mindoro. So, andito po ang aming dalawang division na namamahala sa regional office, ang Internal Management Division natin at ang ating Technical Support Service Division. At sa atin pong pagpapatuloy, ay binabati po muna natin ang ating pong mga kababayan na nanunood ngayon dito sa ating kapihan sa PIA Marinduque, sa bayan po ng Buac, bayan po ng Torrijos, bayan ng Gasan, Buena Vista, bayan po ng Santa Cruz. At ang amin pong Regional Director ng Philippine Information Agency, Mimaropa, si Dr. Joey Alagaran, at sa amin pong mga kasama dyan sa Regional Office, gayon din po sa aming mga kasamang media partners, dito po sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, sa bahagi po ng technical, mga kasama natin si Mr. Santino Latorena, sa produksyon ay si Mr. Mark Cesar Ola.
At sa ating mga kababayan, kung kayo po ay may mga katanungan, ay maaari nyo po yung ikomento at ipadala sa ating pong hotline number na 0925-8859-578 para maitanong po natin yan direktamente sa ating pong panauhin kay Regional Director Joffrey. Gayun din po sa ating mga kababayan na nanunood, tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa ating pong local cable Channel 3 sa Philippine Information Agency at sa Marinduque News Network. At sa pagkakataon pong ito, mga kababayan, ay akin na pong ibinabalik muli sa inyo si Regional Director Joffrey Suyaw para po sa kanyang ulat sa bayan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joffrey Suyaw, ang namamahala sa Department of Labor and Employment dito po sa rehiyon ng Mimaropa. Nasasakupan po ng aming opisina ang lahat ng probinsya ng Mimaropa Region. Meron po kaming opisina, hindi lang ang regional office po, kundi ang provincial office ng Oriental Mindoro ay nandito po sa Calapan City. Ang anim po namang opisina nandyan sa Occidental Mindoro ay nandyan po sa San Jose. At meron po din tayong opisina sa Romblon, sa Odyongan. At nasa Puerto Princesa City po ang ating opisina na nakakasakop naman po dyan sa isla ng Palawan. At para po sa atin dyan sa Marinduque, andyan po ang ating opisina ng Department of Labor and Employment sa Buwak. So, andyan po at ang aming exposure sa lahat po ng probinsya ng ating region. At nagde-deliver po ang ating mga opisina sa lahat ng mga programa ng Department of Labor and Employment. Kasi tayo po ay nasa region at sa provincial offices, implementer po tayo. Tayo po ay taga-implementa kung ano man ang mga programa at mga polisiya na binababa po galing po sa aming central office na matatagpuan naman po dyan sa Intramuros sa Metro Manila. Of course, ang ating Department of Labor and Employment ay pinamumunuan po ng ating butihing at pinakamamahal na Secretary Silvestre H. Bello III. So, Sir Romeo, siguro sa ating pag-uulat, gusto po lang natin na bigyan ng background ang ating mga kababayan kung ano na ang mga nagawa, kasi ito naman ang pinaka-importante sa atin ngayon. Tayo ay nabulaga at nasa pandemya tayo. Practically buong taon, simula ng middle of March, nagkaroon tayo ng mga hard lockdowns at kung ano-ano pang mga category ng mga lockdown, na nalimitahan po ang ating mga movement, nalimitahan po ang ating mga paghahanap buhay dahil syempre may mga sinarado, sa pilitang isinara, na napasara, although temporarily ang mga economic activities natin. But of course, nakita naman natin, simula ng Mayo, ay unti-unti pong nagbubukas na ang ekonomiya, at unti-unti rin pong inaalaw ang ating mga kababayan na bumalik na sa trabaho at bumalik na pagiging produktibo para maisalba naman ang ating mga kabuhayan. Pero of course, mahirap pa rin hanggang ngayon. Kaya nga noong kasagsagan po ng lockdown, ang Department of Labor and Employment po ang isa sa mga una na mga ahensya na naglatag ng mga programa para saluhin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga workers na nasa formal sector. Ibig sabihin, mayroong formal na empleyo. At of course, ganun din, may programa din ang DOLE para saluhin naman ang mga nasa informal na sektor, At even our OFWs, na nawalan ng trabaho at naapektuhan ng trabaho dahil sa pandemya, ay meron ding programa ang DOLE at OWA. So, pamilyar na siguro kayo sa tinatawag natin unang-una, yung CAMP or COVID-19 Adjustment Measures Program.
Ito po yung programa ng Department of Labor and Employment para po sa mga empleyado na nandyan sa formal na sektor. Alam naman po natin kung ikaw ay pumapasok sa isang employer at nung lockdown tayo or even nung maski nagbukas ng ekonomiya ay naka-temporarily closed ka pa rin or nag-a-adapt sila ng mga flexible work arrangement kagaya po ng na-shorten ang mga work hours instead na dati 8 hours ang trabaho, siguro ang iba 4 hours na lang, 6 hours na lang, no? Or yung iba naman, dati araw-araw ang trabaho hanggang 6 days a week, Lunes hanggang Biyernes, for example, naging 3 araw na lang para yung ibang araw naman ibigay sa ibang empleyado. Para of course, ang aim dyan is para maisalba lahat ng trabaho, no? Hindi na kailangan na magtanggal pa ng trabahante, kundi mabigyan ng trabaho lahat. Although hindi araw-araw, ito po ay nagre-resulta lahat sa insecurity sa income ng ating mga manggagawa. Ibig sabihin, although nape-preserve natin ang ating mga work, ang ating mga employment, ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na pagkukulang sa mga natatanggap na mga sahod at mga benepisyo ng ating mga kababayan. Kaya po ang Department of Labor ay naglabas ng programang CAMP. Ayuda to, suporta lang para sa mga lahat ng mga empleyadong naapektuhan ng ating pandemya na nagka-reduce ang kanilang income, nabawasan ang kanilang income, o kaya ay nawalan sila ng income dahil sa pag-implement ng temporary closure or flexible work arrangement or other alternative work arrangement ng kanilang mga kumpanya na pinagtatrabahuan. So, 5,000 pesos po ang matatanggap ng mga aprobadong aplikasyon kada isang tao. It is a one-time assistance under Bayanihan Act 1, no? Yung ating To Heal as One Act na ipinasa noong earlier this year. So ito'y naglalayo na mabigyan ng assistance ang ating mga workers na nasa formal na sektor. So meron po tayong dito po sa Dole Mimaropa, nabigyan po tayo ng budget na amounting to about 83 million, no? Mahigit 83 million. At nabigyan po natin ng assistance, no? Naubos po natin yan lahat. In fact, kulang pa nga, no? Kasi sa pumasok sa atin na application, napakarami, pero kulang pa ang naibigay sa atin na pondo na alam naman po natin na ang programa namin ay middle of March 16 nagsimula yung camp, pero nung pagka-April 15 ay nag-cut off na po tayo at tinigil na po natin ang pagre-receive at pagtatanggap ng ating mga applications noon. No, 1 month lang po yon because sa biglang dumami ang applications na na-receive, hindi na kaya ng pondo na naibigay sa Department of Labor. Pero ganun pa man, meron tayong naasistahan under our camp Bayanihan 1 na 16,764 workers from all over our region, no? Yung mga 16,764 na yan ay nasasakupan ng about 1,236 na mga establishmento or mga kumpanya dito po sa ating region. So, yun po ang ating camp na accomplishment, no? Ganun pa man, alam natin na marami tayong hindi nabigyan ng at napagbigyan na nasuportaan o na-serve na mga kliyente, ng mga aplikante noong panahon na yon sa formal sector. That's why nagpapasalamat tayo na nung naipasa ngayong Setyembre
ng kasalukuyang taon ang Bayanihan Act 2 o mas tinatawag natin na Bayanihan to Recover as one act, no? Ang Department of Labor and Employment ay mapalad na nabigyan naman kami ng mas malaki-laking pondo, no? At dahil dito ay naipagpatuloy po natin ang ating camp at tinatawag natin itong Camp 2 na kung saan ay nagsimula kami, no, first week of November, no, ngayong taon na ito, na tumanggap ng mga applications na alam naman po natin na ang Bayanihan to Recover as one act or Bayanihan 2 ay mag-expire na supposedly ngayong December 19, no, ngayong Friday. That is why andito sa kampo natin, patapos na po tayo sa ating pag-i-implement nito. In fact, tumigil na po tayo sa pagtatanggap ng ating mga applications since 5 o'clock po last Friday, no? At ang aming application po ay patuloy na lang diyan po sa ating mga establishmento at workers na nasa turismo or tourism industry sector. So as of today po, meron na po tayong na-assistahan. As of yesterday pala ito na datos natin kasi patuloy pa rin naman kami na nag-process ng mga applications na nakapasok sa atin hanggang ngayon, no? Pero so as of yesterday, meron na tayong na-assistahan ng mga workers galing sa 2,384 establishments, no? At ito ay nakakasakop sa mga 18,865 na mga manggagawa or workers na nasa formal na sektor. So, ang ating ibigay na po na assistance sa kanila, amounting to 5,000 pesos each, ay nagtototal na po sa about 94,446. No, 94 million pala. 94,446. And we are confident po matatapos na natin, 100% natin ang ating utilization sa binigay po sa atin na pondo by tonight or early tomorrow morning kasi bukas po ay deadline na rin po namin para mabigyan ng assistance po ang lahat ng mga aming mga pumasok na mga applications base po sa pondo na ibinigay po sa Department of Labor and Employment. So yun po ang ating isa sa mga pinaka-importanteng programa na nilatag po sa taong ito under our Bayanihan to Heal as One Act at Bayanihan to Recover as One Act, ang ating Bayanihan 1 at Bayanihan 2, para po mabigyan ng ayuda, assistance, no, ang ating mga manggagawa dyan sa formal na sektor. Pero sa Romeo at ating mga tagapanood, tagapakinig, meron din po tayong, kung tayo po ang Department of Labor and Employment ay mas popular na ang kliyente natin o ating mga stakeholders ay nasa formal na sektor o formal na sektor, yung may mga employer-employee relationship, ay hindi po siguro alam ng lahat na Department of Labor po, maski po manggagawa dyan sa informal sector na tinatawag natin, ay nasasakupan din po namin. Although, of course, ang DSWD ay mas popular na nagsisilbi para sa mga informal sector workers natin. Department of Labor po, meron din po tayong mga programa para saluin naman ang ating mga workers na nasa informal sector. Ito po yung mga vendors natin, ito po yung mga nawalan ng trabaho, na naghahanap na ng trabaho ngayon, nawala na sa formal sector, ito po yung mga tricycle drivers, no, mga maliliit na mga manggagawa na hindi na self-supporting, kumbaga sila, no, sila mismo ang mga employers nila ay sila lang mismo din, no. Ito po ang isa sa mga importanteng mga sektor na pinagsisilbihan ng Department of Labor and Employment, at isang programa para sa kanila ay ang tinatawag natin na TUPAD
or tulong panghanap buhay para sa ating mga displaced or di kaya mga disadvantaged na mga workers, no? Mga workers natin sa informal na sektor. At ang paraan po nito ay ang pagbibigay sa kanila ng tinatawag natin na cash for work. Ito yung mas popular. Pero sa Department of Labor, ang tawag po natin dito ay emergency employment, no? At ito pong tupad, emergency employment natin ay depende sa number of days. Pinakamaliit na araw na pagtatrabaho ay 10. But of course, under Bayanihan to Heal as to Recover as One Act o Bayanihan 2, ito po ay hanggang sa ating region ay hanggang 15 days po tayo. So, 15 days ang maximum, pero per day po nakakatanggap po sila ng minimum wage kumpara sa formal na sektor. So, ang pinaka-highest minimum wage po natin in the formal sector dito sa ating region is 320. So, ganun din po sa ating emergency employment tupad, pag ating mga beneficiary po ay per day po ay makakatanggap din sila ng 320 pesos. At ang kagandahan po nito ay hindi po 8 oras ang trabaho nila, kundi sa under Bayanihan 2 ay 4 na oras lang po ang pagtatrabaho nila. At ano naman po ang mga trabaho na ipapagawa po natin? Ito po yung mga sanitation projects, no, paglilinis ng mga kanilang mga paligid diyan sa kanilang mga barangay, mga projects ng mga LGUs, projects ng mga barangay ang kanilang mga gagawin, basta lang po hindi hazardous, no? Usually, of course, alam naman natin na nasa pandemya pa rin tayo, kaya observance din po, isa rin po siya sa kaya 4 na oras lang ang nire-require natin dahil it is in observance, of course, of the minimum health protocols na hindi masyadong ma-expose naman ang ating mga kababayan sa danger na makakuha sila at mahawahan sila ng ditong ating COVID-19. Ano? So, ito po yung mga community works na ating mga isinasagawa dyan, tagalinis sa mga daan, sa mga kanal, sa mga paligid, mga pagre-repair ng mga public facilities. Ito po yung mga clean and green, no, mga pagtatanim ng mga itong sa mga DNR projects, no, mga kahoy, no. Ito po yung ating mga ipinapatrabaho sa ating emergency employment. So, sa ngayon, sa Bayanihan to Heal as One Act po, yung in-implement naman natin ito simula middle of March hanggang April 30. No, 1.5 months po natin in-implement ang tinatawag natin na tupad BKBK. Tupad barangay ko, bahay ko, no? So dahil nasa hard lockdown tayo ng mga panahon na 'yon, ang trabaho po na binigay lang natin sa kanila ay yung nandoon lang sa loob ng kanilang mga bahay at paligid ng kanilang bahay sa paglilinis at pagdi-disinfect, no? At ang nabigyan po natin ng assistance at that time ay about 18,435 workers, no? Ang total amount po na naibigay natin o naibayad natin sa kanilang mga salaries at that time 10 days lang po ng panahon na yon. 10 araw lang po ang kanilang trabaho during that time kasi hard lockdown po. At sa loob ng bahay lang po sila maglilinis, magdi-disinfect. Ang 18,435 workers po na naging beneficiaryo natin dyan sa ating mga barangay ay nakatanggap ng total na 58,992,000 pesos as salary po nila for the 10 days na pagtatrabaho. Alright. RD, meron po ba kayong datos regarding po dito sa mga nabigyan po ng mga nasabing mga ayuda dito po sa aming probinsya? Sa inyong probinsya po, meron naman po tayo, no? Sa camp po, sa camp in particular, gaano po karami o yung general okay. beneficiaries so na nabiyayaan ng DOLE? Okay, balikan po natin yung Camp 1. Okay, ito po yung
5,000 pesos assistance para sa mga formal na sector workers. Noong in-implement po natin March 16 hanggang April 15 during the hard lockdown. Meron po tayong nabigyan na mga 2,568 workers na nabigyan natin ng assistance ng 5,000 pesos each, no, dyan sa Marinduque. 2,568. So, ang nag-total po na binigay natin sa kanila at 5,000 pesos each ay 12,840,000 pesos. Okay. So, oo. Under naman po dito sa ating Camp 2 or Bayanihan to Recover as One Act, no, meron po tayong mga na-receive na applications at ang na-approve po na applications ay about 2,162 as of today. 2,162 at meron na po tayo na i-release na 10,810,000 pesos. Alright. So, RD, meron pa po bang inaasahan? Ito po yung tanong ng ating mga kababayan. Meron pa po bang inaasahan ng atin pong mga kasama o yung mga nandun sa formal sector na matatanggap mula po sa ating pamahalaan sa ilalim po ng mga programa ng DOLE? Under the Bayanihan to to Recover as One Act ay patapos na po ang mag-expire na po ngayong Friday, no? So in fact ang camp natin ay tapos na ang pagtatanggap natin ng applications, except na pumapasok pa at okay pa kami sa tumanggap para lang doon sa mga partnership natin na programa with the Department of Tourism na yung mga tourism-related industries ini-endorse po ng Department of Tourism sa amin, yung mga accredited tourism establishments nila para mabigyan ng suporta, yung assistance, yung mga empleyado naman ng mga accredited establishments ng DOT. At hanggang kailan po pwede kayang magsumite ng kanilang aplikasyon ang mga kababayan natin na nandun sa sektor ng turismo? Patuloy po, bukas pa ang online system natin hanggang ngayon. Wala pa kaming instruction na natatanggap na i-close na natin ang application. Pero alam naman po natin na mag-e-expire na ang Bayanihan to Recover as One Act sa 19. Pero of course, even that, meron po tayong breaking news kagabi na ang ating Kongreso ay nagpasa ng isang bill, no? Pumasa na iyan sa House of Representatives at of course dahil din sa sinuportahan at sinertify ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte as urgent bill po ang pagpapalawig po ng buhay ng ating Bayanihan to Recover as One Act, no, or Bayanihan 2 hanggang June 30 of next year. Kung papasa po yan sa Senado at magiging batas po siya, maaasahan natin na magpapatuloy po ang mga programa ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga nandyan po at napunduhan at under na mga programa na naka-enroll sa ating Bayanihan to Recover as One Act. Ayun, napakagandang balita po niyan at sana ay talagang maaprubahan na yan at permahan ng Presidente para may additional na ayuda na matanggap ang ating mga kababayan. RD recently ay nagbigay po ng 103 million worth of, anong tawag dito, integrated... yung DILIP, yung DILIP na tinatawag po dyan sa DOLE, dini po sa aming probinsya, ay ang tanong po ng ating mga kababayan, paano daw po sila makakatanggap o paano po nila matatanggap yung nasabi pong ayuda? Meron po tayo during the anniversary, no, mapalad po tayo at ang ating ginawang highlight po para sa DOLE Mimaropa ay ang pagbibigay po ng hinighlight po natin ang pagbibigay ng livelihood opportunities dyan po sa ating mga kababayan sa Marinduque. So meron po kami kasing na-receive na proposal galing po sa municipality ng Torrijos
para po sa dalawang projects, no? Isa po dyan yung para sa pag-aalaga ng mga baboy, swine, no? Worth about 1 million yan, no? At meron din po tayong tinatawag na mga starter kits. Ito naman ay para sa mga individual na mga gustong sari-sari ang kanilang mga gustong gawin, no? At amount of 30,000 pesos worth of goods. Hindi po pera ang binibigay ng DOLE dito, kundi goods, materials para po sa nilang pagsisimula kung ano man ang ninanais nila. Yung iba po gusto sari-sari store, yung iba gusto naman ay bigasan, no? Yung iba gusto naman ng mga rolling stores, etc., no? Pag maaprubahan po namin ito po ay ating pupunduhan. So diyan po rin sa Torrijos, may yung mga individuals po na nag-submit ng mga application sa atin, mga 1,000 din po yata, mga 1 million worth. Ito lahat ang ibibigay po natin sa kanila. So, na-approve na po namin ang aking pag-release ng pondo dito at ni-release natin ang pondo kasi partner po natin ang municipal government ng Torrijos. Sila po ang ating partner sa pag-i-implement nitong programang ito dyan po sa kanilang municipality. Meron din po tayo, sir, na about 6 million worth na motor bangka or wooden boats, no? Para po sa ating mga fisher folks, especially po sa mga nawalan po ng hanap buhay ng mga fisher folks natin dahil sa nagdaang mga bagyo, no? Na nakasira ng kanilang mga gamit panghanap buhay dyan. So, mayroong proposal po na dumating din sa atin at pupunduhan po natin worth 6 million pesos po na para sa mga wooden boat naman ng mga sari-saring mga individual na fisher folks na dyan po sa ating probinsya. At ang partner naman po natin dito ay ang provincial government. Sila po ang ating partner sa pag-i-implement dito sa programang ito. Opo. Mayroon pong nagtatanong dito, RD, isang kababayan natin mula po sa bayan ng Buena Vista, yung binanggit niyo po na tulong na starting kit para po sa isang maliit na negosyo, na puhunan para sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Siya po ay mula sa bayan ng Buena Vista. Meron daw po ba siyang pwedeng makaka-avail daw po siya sa provincial level naman? Okay, ang gawin po niya ay puntahan po ang Department of Labor and Employment dyan po sa bayan ng Buwak, no? At dyan po pwede siyang magtanong diretso kung paano po siya makaka-avail at i-assess po namin kung magka-qualify siya. At kung magka-qualify siya, tutulungan din po namin siya kung paano po ang proseso, even po ang paggagawa niya ng proposal. Kami po willing kami tumulong para sa kanya. I-assist po ng ating mga kasamahan dyan na nasa Department of Labor sa Buwak. So, hindi naman po sa bayan ng Buena Vista, pwede din po siya lumapit sa munisipyo. Mayroon po siguro namang PESO office dyan, no? Public Employment Service Office. Katuwang po natin ang mga PESO offices sa mga bayan natin. Usually nasa munisipyo yan. Para sa pag-implement po ng mga programa ng Department of Labor and Employment on the ground, dyan po sa mga munisipyo, sa mga syudad. So sa PESO office po, pwede po silang hanapin nila ang PESO manager at magtanong sila kung paano nila ma-access ang mga programa ng Department of Labor and Employment, lalong-lalo na dito sa kaso ni Sir or Ma'am na gusto niyang mag-avail ng starter kit under our Kabuhayan or Livelihood Program. Ayun, so Miss Adelaida Zelda Catamio Mogol ng bayan ng Buena Vista, maaari po kayong magtungo o magtanong sa atin pong sa munisipyo o sa PESO office ng munisipyo na nakakasakop po sa inyo para mabigyan po kayo ng karampatang assistance sa kung paano ma-avail yung mga benepisyo na binibigay naman po sa ilalim ng programa ng DOLE. Yung binanggit ko po pala kanina na programa ng DOLE, yung tinatawag nila
nila na Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DILEP. Okay, RD, magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang patalastas. Tatanungin po natin si RD. Pag-uusapan naman po natin mamaya po sa ikalawang bahagi, yung di po baga ngayon ay Pasko na. So marami pong mga empleyado nagtatanong, makakatanggap daw po ba sila ng 13th month pay? Paano daw po sila makakatanggap? Sila daw po ba ay kwalipikado? Pag-uusapan po natin yan dahil ang atin pong kapiling ngayon dito po sa ating kapihan, sila po yung nangangalaga sa welfare ng atin pong mga empleyado sa formal na sektor. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Bilang magulang, sisiguraduhin kong ligtas si baby sa mga nakakamatay at nakakahawang sakit. Kaisa ang Philippine Pediatric Society sa gaganaping MROPV Supplemental Immunization Activity para sa lahat ng batang wala pang 5 taong gulang. Pabakunahan ang inyong anak laban sa rubella, polio at tignas. Sa pagbabakuna, protektado si bunso at ang buong komunidad. At muli po tayong nagbabalik sa ating pong kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque. Kapiling pa rin po natin ang Regional Director ng Department of Labor and Employment o DOLE na si Attorney Geoffrey Suyaw. Sa ating pong mga kababayan, kanina po ay iniwan natin ang katanungan dahil marami po kitang mga kababayan ang nagtatanong. Yung mga nasa formal na sektor, yung may mga trabaho pa rin po sa kasalukuyan, sila daw po ba ay makakatanggap? O kwalipikado daw ba silang makatanggap ng 13th month pay dahil ngayon po ilang tulog na lamang? I understand it's 11 days before Christmas. Kaya samantalahin natin ang pagkakataong ito. At 10 days na lang pala bago sumapit ang Kapaskuhan. Kaya ito yung panahon na sabi nga ay nag-aamoy bonus na raw. Kaya tanungin natin kay Attorney Geoffrey Suyaw kung sino-sino ba ang kwalipikadong makatanggap ng 13th month pay. Attorney, RD. Yes, 13th month pay, ito yung pinakaasam-asam ng ating mga manggagawa every year, no? Kasi nakakatanggap sila. 13th month pay yan. Maswerte pa nga yung ibang company kasi mas generous yung kanilang employer at mas malaki siguro sila, mas malaki ang kita. Hindi lang 13th month pay ang binibigay na umabot ng 15th, 16th na yung iba, no? Pero ang mandato sa batas ay 13th month lang po sa ngayon, no? So, ibig sabihin nito, makakatanggap po ang lahat ng mga rank and file employees. Hindi po ibig sabihin na kung ikaw ay rank and file ay regular lang po ang makakatanggap. Pati po yung mga iba't ibang mga mga designation, no? Maski casual ka, maski po probationary employee,
maski po ay contractual, basta po ikaw ay rank and file employee, ay mandatos po minamandatuhan ng ating batas na bibigyan ng 13th month pay ang mga empleyado. Ang requirement lang po dyan ay makaisang buwan ka lang po na employee. 1 month lang po in service ang kailangan dyan. At matatanggap mo na po ang iyong proportionate share ng iyong 13th month. O yung tinatawag na halimbawa po isang buwan ay bahala na po yung inyong employer kung paano po nila ina-compute yung matatanggap nyo po para usually yung matatanggap nyo po na 13th month pay. Usually po RD, kailan po dapat ibigay itong 13th month pay ng isang employer? Dapat po ibigay yan, usually, ang sabi ng batas, not later than December 24 of each year, no? December 24, dapat binibigay na yan. Pero, of course, marami tayong mga practices na yung iba ay nag-uusap-usap na sila mismo ng kanilang mga empleyado na ibigay na lang sa New Year. Yung iba naman, sasabihin, hatiin na lang natin, ibigay natin yung isa sa June, kalahati sa June, at yung kalahati sa December, kasi importante rin yung kasi yung June para sa iba kasi yun pang dagdag nila pang tuition, pang paaral sa kanilang mga anak, no? So, depende po sa pag-uusap ng employer at saka ng mga workers, pero ang sinasabi ng batas po natin ay dapat not later than December 24 of each year. Yun po ang sinasabi dyan. Okay. Pero meron po, klaruhin ko lang sir ha, ang computation po ng ating 13th month pay, may formula po tayo dyan na sinusunod. Hindi po yan basta na lang na magkano ang dapat ibigay. Ang sinasabi po ng batas ay, di ba, meron po tayong tinatawag na basic pay. Kwentahin lang, sa isang buwan, magkano ba ang basic pay na natanggap mo? Minus na dyan sa basic pay, yung mga absences mo, yung mga late, di ba, yung mga undertime, hindi kasali at mga premium sa holiday, hindi kasali yan sa computation. So yung basic pay lang po, kwentahin mo yung basic pay mo buwan-buwan hanggang kung ilang buwan ka hanggang Disyembre, for example. So i-total mo yan, i-divide mo ng 12, yun po ang resulta ang iyong 13th month pay. So, sa mga kababayan natin na nanonood, ganun lamang kasimple yung pag-compute niyan. So, magkano na po ba, regardless po ba ito kung ang isang organisasyon o isang kumpanya ay less than 10 yung kanya pong employee o yung kanya pong mga tauhan o mga employees? Ang 13th month pay, lahat po. Wala pong sinasabi diyan ang 13th month pay natin ay para lang sa mga malalaking mga kumpanya. Lahat po ay mandatos po. Kasi ang sinasabi lang ng batas ay kung ikaw ay rank and file employee at nakaserve ka ng isang buwan, ay dapat makatanggap ka ng 13th month pay. Okay. Yung mga kasambahay daw po ba, RD, makakatanggap din po sila ng 13th month pay? Yes po, nasa kasambahay po, nakasambahay law or batas kasambahay ay nakasaad din po doon na dapat rin ay bigyan ng ating mga kasambahay ng 13th month pay. Doon, maliwanag po yan. RD, panghuli, magkano na po ang minimum salary rate dito po sa aming lalawigan? Okay. Okay, wala na po tayong categorization dito ng ating mga hindi. So, mapa-agriculture sector or non-agriculture sector, iisa na lang po ang ating minimum wage. Ang nagka-diferensya lang po dyan sa size ng employment. So, kung ang ating establishmento ay merong employee na isa hanggang 9, no? So, until 9 workers pababa. Pag 9 workers pababa, ang minimum wage po natin dyan ay 294. Kung ang employment naman po natin ay 10 pataas, no? 10 up, then ang ating minimum wage po ay 320 pesos per day po, per hour of work. Ayun. So, nako, marami pa tayong katanungan kay RD pero we understand na meron siyang susunod na meeting. Kaya naman tayo ay nagpapasalamat sa binigay na pagkakataon ng Regional Director ng DOLE Mimaropa, si
si Attorney Joffre Suyaw sa atin pong kapihan ngayong araw. RD, mga mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, mga panghuling mensahe nyo po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga empleyado at mga umaasa po sa na inyong matutulungan, gayon din po yung mga naghahangad ng welfare ng security and welfare ng mga empleyado sa bawat mga kumpanya. Opo, sa ating pong mga tagapakinig, ang aming pong mga minamahal ng mga manggagawa, mapa-formal sector, informal sector, or even our OFWs na umuwi dito sa ating bansa, na nandito ngayon. Kami po ay bumabati sa inyo ng advance Merry Christmas. At nagnanais na ang ating bagong taon ay mas maganda para sa ating bansa, para sa ating ekonomiya, dahil alam naman po natin, pag maganda ang ekonomiya, maraming negosyo, maraming investors na papasok sa ating bansa, marami ding trabaho na maibibigay po sa atin, so yun po ang ninanais namin, na magiging maligtas po ang ating pag-celebrate ng ating Pasko. Simplihan lang po natin, iwasan natin kasabay ang Department of Labor and Employment sa pagnanais ng bawat ahensya ng gobyerno, especially po ang ating IATF, dahil miyembro rin po kami ng IATF, na i-observe natin ang mga minimum health protocols. Iwasan po natin ang mga malalaking gathering. Mag-observe po tayo ng social or physical distancing na tinatawag, isuot ang face mask, ang face shields, maghugas ng kamay palagi, at bawal po ang kulong sa isang espasyo na at magkantahan, magtawanan, kasi po yung mga alam natin ang transmission ng COVID ngayon ay doon sa mga laway, at pag nahahawakan natin ang mga surfaces na merong mga contaminated. So ito po ay ang kooperasyon ng lahat habang tayo ay nag-observe ng ating Christmas break, sa pag-o-observe natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Naway magsilbi itong panahon na tayo ay mag-reflect kung ano po ang mga nangyari at ano po ang dapat nating gawin sa susunod na taon na mas mapabuti po ang ating bansa. Ang DOLE po, kung kayo po ay may mga problema sa trabaho, o gusto po ninyong malaman kung ano po ang mga pwede ninyong ma-access sa mga programa ng Department of Labor and Employment, may mga katanungan, gustong clarifications, magpuntaw lang po sa mga bawat ahensya, bawat opisina ng Department of Labor and Employment dyan po sa ating mga probinsya. Sa Buwak, Marinduque, andyan po kami, Puerto Princesa, Palawan, Calapan, Oriental Mindoro, San Jose, Occidental Mindoro, at sa Odyongan, sa Romblon, andyan po ang aming mga field offices na handa pong tumulong at magbigay ng assistance para po sa ating mga manggagawa sa formal na sektor, informal na sektor, ang ating mga OFWs, and even ang mga employers po natin. Ang mga employers natin, kung meron po kayong mga katanungan at clarifications tungkol po sa mga issuances, advisories, mga batas na pinapairal ng Department of Labor and Employment, welcome po kayong bumisita sa aming mga opisina, dahil kayo rin po ay kliyente po ng Department of Labor and Employment. Merry Christmas po sa lahat. At maraming salamat po sa Sir Romeo at sa ating Philippine Information Agency sa opportunity na binigay po sa Department of Labor and Employment ni Maropa Regional Office. Maraming salamat po, Attorney Joffre Suyaw, Regional Director ng DOLE Mimaropa. At kapag kami po ay may mga concern, RD, ay patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyong Wala pong tanggapan. problema, sir. Maraming salamat. Alright, once again, congratulations po pala pati sa inyo pong appointment as RD ng DOLE Mimaropa, dahil sa mga kababayan po natin, kung hindi nyo po na itatanong, ay kakapwesto lamang po niya dito po sa Mimaropa bilang atin pong Regional Director ng Department of Labor and Employment. Alright, nakapiling po natin po sa ating kapihan ang atin pong RD ng Department of Labor and Employment, si Attorney Joffre Suyaw, kung saan ay ibinahagi po niya yung mga nagawang tulong o ibinigay na ayuda ng DOLE sa atin pong formal and non-formal sector, gayon din po sa mga OFW. Nandyan po yung kanilang tinatawag na
tinatawag na Camp Tupad BK-BK. Saka po yung Dole Akap. At kapag kayo po ay may mga katanungan, maaari pa rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number na 0925-8859-578 para naman po maibahagi natin o maitanong po natin yan sa ating pong regional director o sa mga kinatuwa ng Dole dito po sa ating probinsya. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok, pagsubaybay dito po sa ating kapihan sa PIA Marinduque. Ang amin pong pasasalamat, by the way, sa nag-assist po natin ang ating counterpart, ang information officer ng Dole Mimaropa, si Mr. Eman Portugal. Maraming salamat dahil last week pa ito nakikipag-ugnayan sa inyong lingkod para maging maayos ang ating panayam, ang ating kapihan ngayong araw. Samantala, sa bahagi po ng aming technical dito sa Marinduque News Network, amin din pong ipinaabot ang pasasalamat kay Mr. Santino Latorena, kay Mr. Mark Cesar Ola, sa Managing Director ng Marinduque News Network, si Mr. Adrian Rosales. At salamat din kay Mr. Lyndon Plantilla dyan sa PIA Mimaropa sa pagbibigay sa amin ng tulay para maging kabahagi namin ngayong araw, si RD Suyaw. Ibinabati rin po natin ang ating Regional Director, Regional Head ng PIA Mimaropa, si Dr. Joey Alagaran, si Miss Vicky, si Miss Lani, si Sir Ace dyan sa aming Regional Office. At sa ating pong mga kababayan na nanonood ngayon sa ating programa sa telebisyon, nagpapasalamat din tayo sa PLDT dahil napakaganda na, dire-diretso na ang ating dating ng internet. Sana po ay hindi na yan mawala yung internet signal. Dahil kapag maganda ang ating internet signal ay sabayan po tayong napapanood sa atin pong mga social media pages kagaya po sa Philippine Information Agency Marinduque at sa Marinduque News Network bilang kabahagi po nitong ating programa. Sa lahat po ng sumusubaybay ngayon sa atin pong kapihan sa mga bayan ng Buwak, Gasan at Mugpog, magandang umaga po sa inyo. Manatili lamang po kayong mag-like at mag-subscribe sa amin pong mga social media pages sa Philippine Information Agency Mimaropa. Gayon din po sa Philippine Information Agency Marinduque para maging updated po kayo sa mga balita, sa mga kaganapan, latest happening or latest update dito po sa ating rehiyon at sa ating probinsya in particular. Sa lahat po ng ating mga kababayan, by the way, dyan po sa atin pong Dole, sa Provincial Department of Labor and Employment, dyan din sa Peso. Magkalapit lamang kami ng opisina niyan dyan sa Provincial Capital. Nakalimutan nating itanong kay RD kanina, yung mga programa nila para naman sa youth sector. Kulang na kulang yung oras. Hayaan nyo po at pag may pagkakataon pa, ay atin pong kakapanayamin muli si RD Suyaw o siguro yung kinatawan dito, yung provincial head ng Dole Marinduque. Minsan ay nakausap ko na siya sa messenger o sa text message. Sana ay asa lang natin yung provincial head ng Dole Marinduque. Apparently by that time ay kulang kita sa pagkakataon. Hayaan nyo po at pag may mga oras
ay sila naman po yung ating iimbitahan dito po sa ating programa. Ito po ang programa kung saan ay binibigyan po natin ng pagkakataon at daan ang atin pong mga local officials, ang atin pong mga provincial heads, gayon din po ang ating mga regional director o ang mga regional heads para po ibahagi sa atin pong mga kababayan ang mga programa po ng ating pamahalaan. Alam niyo po, madaming programa o maraming programa ang atin pong gobyerno. Hindi lamang po yan nabibigyan ng pagkakataon na ilahad po sa inyo, kaya sa pamamagitan po ng ganitong kapihan, ng ganitong programa, ay naipamalay, naipabatid po natin sa taong bayan ang mahalagang papel na ginagampanan ng bawat tanggapan o ahensya po ng ating pamahalaan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Romeo Mataak Jr., ang inyong Provincial Information Officer ng Philippine Information Agency, Marinduque. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw, malusog na umaga, maligayang Pasko, Marinduqueño. Magkakitaan at magkarinigan pong muli tayo sa susunod naming programa, sa susunod naming kapihan. Dito lamang po sa Philippine Information Agency Marinduque, Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Muli po, magandang araw mga kababayan. God bless.